guys, welcome to my vlog. So ayan, um, nandito kami ngayon sa park. Medyo pinaglaro lang namin ng konti si Rael kasi nga kadarating lang ng daddy niya. Ng daddy niya. So galing siya ng Netherlands. So ayun guys, sasagutin natin yung question ng mga kababayan natin na bakit daw pagdating dito sa Poland is walang trabaho yung ibang kababayan natin pag dumating sila dito, at saka yung question na bakit hindi nasusunod kung ano yung nakalagay sa working permit. So, base yan sa experience ko guys, ganyan din ang nangyari sa akin. Dumating ako dito, walang available na trabaho sa akin, at saka yung working permit na ibinigay sa akin is wala nang available job doon sa factoring dapat na paglalagyan sa akin. Kaya ang nangyari, natambay ako or pinaghintay muna ako ng agency para magkaroon ng vacant sa ibang factory. So, yung mga ganung bagay guys, yun yung mga kinatatakutan ng mga Pilipino pagdating dito. Um, Kasi ang senaryo kasi, ang mga agency, syempre, sabi ko nga sa inyo, ang mga agency dito, negosyante. Pagdating dito ng mga aplikanteng walang trabaho is paghintayin talaga nila minsan, or minsan naman talaga is direktang magtatrabaho na. Depende kasi yan sa season or depende sa kailangan na tao ng mga factoring hawak nila. So, mga ganun guys, gaya ako, ang nakalagay sa aking working permit nung dumating ako dito is paggawaan ng mask at saka diaper. So, which is AP1 ng agency ko. Ang binigay sa aking working permit. Pero nung dumating ako dito is wala nang available job doon. Kaya ang ina-expect ko rin is magkakasama kami ng best friend ko doon sa factory na yun. Kaya nga lang, hindi na nga kailangan kasi seasonal lang pala yun. Kasi paggawaan ng mask at saka nung time na dumating ako is wala ng COVID. So, hindi na ganun kalakas ang mask. So, nilipat nila ako sa ibang factory which is PNG. Doon nga ako napalipat. At naghintay nga ako ng 3 weeks bago ko ma-deploy. So, kaya guys, pag dumating kayo dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag dumating kayo, hindi maging na gano'n na nangyari sa inyo, mag-message lang kayo sa akin at ihahanap ko kayo ng trabaho sa mga agency dito na contact ko. Ganun ang gagawin natin. So, yung ibang nag-reach out sa akin sa Facebook, na sabi nila na gusto daw nilang lumipat ng factory kasi nga mahirap yung trabaho nila. Yung iba nga daw, nahihiwa na yung kamay nila. Tapos tinatanong nila sa akin na 2 weeks lang daw sila nagtatrabaho, pwede daw bang lumipat? Opo, pwede kayong lumipat, desisyon nyo yun. Pwede kayong mag-resign sa trabaho nyo as long na hindi naman na kayo okay doon. Tapos, yung iba pa, ang sinasahod lang daw is 2,800 zloty per month. Mababa yun. Kaya pwede kayo maghanap ng mas mataas na sahod at saka yung may overtime. Tapos sabi ko sa kanila, binigyan ko sila ng contact number na magtanong sila kung ano yung available job at wag nilang sasabihin na, kasi meron kasi kung subscriber na ang sabi niya pwede daw bang welder daw kasi doon daw siya magaling. Guys, ang advice ko lang sa inyo, kung saan man kayo skilled or ano man yung, kung ano yung gusto niyong trabaho, huwag kayong mamili. Dito kasi sa Poland, um, maging ano ka lang, flexible ka lang at hindi ka mapili sa trabaho, marami kang magiging trabaho dito sa Poland. Sabi ko sa kanya, ang advice ko sa kanya, huwag mong sabihin na for welder. Ang sabihin mo kung ano yung available job. Kasi ang pag-uusapan nila dito is sahod. At saka, ang mga trabaho naman dito is madadali. Mas mahirap pa nga yung welder, di ba? So, kung bibigyan ka ng madaling trabaho at maganda naman ng sweldo, mas okay yon. Kaya sabi ko sa kanya, i-message mo yan, binigay ko yung contact number ng isang agency at sabihin mo sa akin kung nag-response, tapos kung ano sinabi sa inyo, kung anong trabaho ibibigay sa'yo, sabihin nyo sa akin, i-inform nyo sa akin guys. Kasi kung ano man yung sinabi ng ano ng contact na yon at kung ano yung trabaho ibibigay niyo sa akin, inform niyo ko para masabi ko sa inyo kung okay ba o hindi. Which is ang binibigay ko naman mga contact number is okay yung mga agency na yon, okay magpasahod, okay ang trabaho, madadali lang ang trabaho. Kaya pag nag-response sa inyo, i-update niyo ako or kapag hindi okay sa inyo yung ibibigay na trabaho,
um, mag-message kayo sa akin tapos, at hahanapan ko ulit kayo sa ibang agency. Kasi hindi lang naman isang agency yung contact natin. Kaya mahahanapan ko kayo ng trabaho pagdating dito. Pero kapag kayo guys, sa tingin niyo okey-okey naman yung trabaho, mag-ano kayo, mag-stay naman kayo kahit papaano. Mahirap din naman yung masyadong mapili, malay niyo okey din naman pala yung mapapasukan niyo. I-observe niyo lang, yun ang magandang sistema. Tapos ang ano kasi dito gaya ko mga experience ko napakadadali lang ng trabaho kasi siyempre sa Taiwan ang hirap ng trabaho pero yung mga na-experience ko dito, napakadadali as in, walang sinabi yung mga trabaho ko sa Taiwan. Kaya sabi ko sa inyo lahat ng trabaho dito parang kaya naman ng mga Pilipino. Yun ang ano, meron pang iba na nagpapahanap sa'kin ng trabaho na libre daw lahat. Sabi ko, wala nang halos gano'n, yung libre lahat. Halos dito is may bayad na. Madalang na yung may libre lahat. Kaya yung sa tingin natin is okey naman yung sahod, konti lang, minimal lang naman yung babayaran sa accommodation, i-grab na natin yun. Kasi sayang naman, kasi mahirap din naman yung pili ka ng pili tapos pagdating ng time wala kang trabaho, tatambay ka. Siya mo pang poproblemahin kung saan ka mag-i-stay, 'di ba? So, gano'n guys ang gawin natin. Sabi nga kasi nila, "Bakit gano'n ma'am? Yung yung mga ano, yung mga binibigay sa'ming working permit hindi naman gano'n yung naabutan naming trabaho." Kasi nga hindi naman maghihintay sa inyo yung mga ano, mga factory dito. Siyempre gaya ko, draw basis yung visa ko. Ang tagal ko bago ko nakarating, 'di ba? So, hindi sila maghihintay. Minsan ilang araw lang, isa o dalawang araw lang, may mga tao na sila nakukuha dito. Kasi nga gano'n dito sa Poland, mabilis makakuha ng tao. Kaya ang mga tao dito sa factory come and go lang, gano'n ang sistema. Kaya sabi ko sa inyo madali maghanap at lumipat dito ng trabaho sa Poland. Gano'n ang sistema dito. Kaya pagdating niyo dito, makikita niyo rin yung ano, sinasabi ko na totoo, ay gano'n pala dito. Hindi kagaya sa Taiwan na kailangan mo tapusin yung 3 years bago ka makapaglipat ng ibang employer. Dito kahit isang araw lang puwede ka ng lumipat, puwede ka ng mag-resign basta gusto mo. Depende sa'yo 'yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi mawawalan ng trabaho dito sa Poland, napakaraming trabaho dito. Lagi kasi sinasabi ng iba, "Iba ka seasonal naman 'yan." Walang problema seasonal, hindi 'yun ang pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin is employed ka ng isang agency, which is ang agency napakaraming hawak na factory niyan. Hindi kayo basta-basta rin itetenga ng mga 'yan kasi nga wala silang kita kapag nakatenga kayo tapos libre pa kayo sa accommodation 'pag tinengga nila kayo. Gano'n ang gawin niyong sistema. Kaya huwag kayong kakabahan 'pag dumating kayo dito sa Poland.